um, partnerships ng SK, Barangay, PO at mga paaralan. Yun yung tatalakayin natin ngayong umagang ito. Ito yung overview. Tapos sino ba kami, no? Yung Blue Economy Lab ay isang project ng Civica na ang ginagawa namin, in fact may partnership kami ngayon sa Samar tungkol sa leadership, no? Meron kaming leadership projects, tapos meron kaming mga innovation projects, yan yung mga labs. Tapos mahalaga na yung mga projects namin ay nagkaka-impact, no? Talagang may mangyayari na hindi ayaw namin na parang may activity lang na hindi nasusukat yung yung impact, yung pakinabang ng communities, no. So Blue Economy Lab ay isa sa mga projects namin. Tapos itong Blue Economy Lab rin ay partnership natin with the Philippine Coast Guard. So earlier this year, ito may na-recognize yung Blue Economy Lab. Ito yung admiral ng Philippine Coast Guard dahil since last year nakapag-partner kami sa Philippine Coast Guard and diyan sa Eastern Visayas i-connect rin natin ito sa Coast Guard, no? So i-orient natin kayo tapos makipag-ugnayan rin tayo sa Coast Guard. Sa Catbalogan may opisina sila diyan, so i-connect natin tayo doon sa Coast Guard. Okay? Tapos gusto rin natin i-connect ito sa SCASE, no? Kasi sa SCASE may Centers for Youth Participation and yung Blue Economy Lab, yung Blue Economy kasi ayan. Yung Blue Economy kasi lahat 'yan, ang Blue Economy yun yung pamagat ng lahat ng may kaugnayan sa karagatan. So mapa fishing, tourism, transportation. So lahat 'yun may mga relationship rin dito sa SK Centers of Youth Participation. Ito yung Centers of Youth Participation, Health, Education, Economic Empowerment, Social Inclusion and Equity, Peace Building and Security, Governance, Active Citizenship, Environment, and Global Mobility. So halos lahat ng mga Centers of Youth Participation ay may kinalaman rin sa Blue Economy. Ngayon, ano yung Blue Economy? Sige. Ang konteksto nito, dapat pala sige, una, ano yung Blue Economy? Ang Blue Economy ay lahat ng may kinalaman sa karagatan. Mula sa fishing, sa tourism, sa transportation, sa waste management, kasi bumabagsak rin yung mga plastic natin, madami umabot rin sa karagatan, yung climate change rin, no? Yung pag-iinit ng may kinalaman rin yan sa So lahat yan kasama sa Blue Economy. Okay? Ngayon, bakit natin to ginagawa, itong Blue Economy Lab? Ginagawa natin to dahil yun, no, yung sa pangangalaga ng karagatan napakalaking responsibilidad at hindi kaya ng isang opisina lang, no? Hindi naman natin sabihin sa BFAR na yan bahala na sila, or sa Coast Guard na yan bahala na sila, kakayanin na nila. Hindi, no? Yung napakaraming sanga-sanga ng mga problema konektado sa karagatan and mahalagang pagtulungan. Kung hindi, mapapabayaan lang yung karagatan and tayo rin yung mawawalan ng pakinabang kung hindi natin pangalagaan yung karagatan. Pangalawa, yung mga schools natin, no, yung mga schools, yung universities, lahat yan, daan-daan o libo-libong estudyante nagre-research. Diba, gagawa ng term paper. Gawan na nila ng term paper ng project yung related sa karagatan, lalo na kung yung barangay na inuuwian nila, coastal rin naman. No? Para kung ano yung inaaral mo sa classroom, may pakinabang kagad doon sa barangay ninyo. Kahit nasa Calbiga ka, nasa Tacloban ka, no? Kung hindi, yung mga term paper, mga project natin, parang pag natapos na yung nabigyan na tayo ng grade, parang kinakalimutan na yung project. Sayang naman yun, no? Tapos ito, no, yung digitally connected na tayo,
isang click lang magka-chat na tayo. So napakadaling magtulungan na, no? Sa kabilang barangay, sa kabilang probinsya, sa kabilang bansa, pwede tayo nakipagtulungan. Ngayon, ano yung mga layunin natin sa Blue Economy Lab? Una, magtulungan sa research at saka local governance. Kasi hindi madali yung problema sa blue economy. Napakarami ang pwedeng gawin and mahalagang may nag-organize, nagiging hub, no? Nagsasalubong yung mga iba't ibang pwedeng magtulungan. Tapos, pangalawa, bumuo ng mga bagong sustainable na kabuhayan kasama yung PO, yung barangay, yung SK at eskwelahan at mga ibang ahensya, no? Gaya nito, no, pwedeng nagiging mas progresibo, mas modern yung yung kalakal natin related sa pangingisda para umaahon sa kahirapan yung mga mangingisda. Tapos pangatlo, organisahin at ang mga iba't ibang mga partners gaya ng universidad, PO, ahensya, government agencies, LGU. Yun. Ngayon, ano yung lab? Bakit natin tinawag na lab? No? Hindi lab na pag-ibig yung pero yung lab na laboratorio, no? Kung sa school naalala natin, mga ibang college may lab sila, computer science lab, computer lab. Kung agriculture, may mga agriculture lab, forestry, may forestry lab. So ito, Blue Economy Lab. So yung lab na ito, pero yung lab na ito, hindi ito limitado sa eskwelahan lang, no? Ang pwede natin isipin ay pati yung barangay natin kasama sa lab natin, no? Dito sa barangay tayo nag-eksperimento, nag-iisip ng mga panibagong mga programa. Parang kumbaga feeling ko pwede natin isipin kusina, di ba? Sa kusina kung may gusto kong naisip na bagong putahe, doon ka maghalo-halo, maghiwa-hiwa, tapos titignan mo kung maganda yung kakalabasan. Parang ganun yung lab. Okay? Platforms para ma-solve natin mga problema natin. At nagawa na namin ito sa maraming mga lugar. In fact, yung isang project namin with DSWD, 1,000 munisipyo ang sumama at malamang kasama yung dating team leader ng DSWD sa munisipyo ninyo na training namin. Unless nagkapalitan na turnover na. Okay? Tapos ito, yung mga ibang labs namin may MOU sa mga university at saka mga eskwelahan. Ngayon, ito yung isang picture ng isang lab namin sa Sultan Kudarat na ito mga senior high school students na nire-report na nila yung findings at recommendations nila dito sa mayor. Itong lalaking nakaitim, ito yung mayor. Tapos itong mga ibang nakaupo, sila yung mga municipal officers. So pwede rin natin to gawin sa munisipyo ninyo, no? Ang SKs yung nag-organize nito na nagkaroon ng research forum. Tapos yung mga research sa senior high school, inalign nila sa kung ano yung priority problem ni mayor. Tapos yun, nagkaroon ng research forum. So nakinig si mayor at yung mga municipal officers doon sa mga research findings at saka recommendations sa mga estudyante. At pwede natin yan gawin para sa mga problema sa karagatan sa munisipyo natin. So yan, pag nagkaroon tayo ng Blue Economy Lab, magsasalubong na yung research, yung kabuhayan, yung barangay, at yung LGU para mapag-usapan at gawan ng solusyon yung mga problema sa karagatan. Yan. Tapos ang mangyayari, ito picture to ng iba't iba, no? May madre, actually mga imam ito, yung mga Muslim na parang head ng mga mosque. Tapos ito school administrator, tapos nandyan yung
sundalo. So multi-sectoral ang pwede mangyari. Yun yung para maging effective yung mga projects natin sa Blue Economy Lab. Yan. Tapos gusto rin natin yung mga universities natin nakipag-partner sa iba't ibang universities sa probinsya at sa ibang probinsya, no? Hanggang sa ibang bansa. In fact, meron kaming kinakausap sa Bangladesh ngayon na posibleng partner natin. No? Tapos sa mga universities, meron tayong mga kausap sa Ilocos, sa Manila, ng mga universities, pati De La Salle University, partner natin sa Blue Economy Lab. So, bakit ano yung pakinabang natin sa pag-set up ng Blue Economy Lab? Una, ito ay magiging isang platform ng leadership and citizenship development para sa mga kabataan natin, para sa mga citizens natin sa barangay. Tapos, nagiging mas participatory yung local governance. No? Mas yung LGU, yung barangay, mas mapapakinggan nila yung boses ng kabataan at saka mga citizens. Tapos, posibleng may impact na pakinabang kaagad sa mga munisipyo, sa mga households, mga pamilya. Tapos pang-apat, posibleng makaambag tayo dito sa climate change adaptation dahil sa climate change ay may mga panibagong problema sa mga karagatan, sa mga mangingisda. Tapos pang-lima, para sa mga estudyante, maaaring maging mas mayaman yung educational experience nila. So sa education committee sa barangay, pwede ang nila is, uy, okay ito mas makabuluhan yung mga project ng mga estudyante, maramdaman nila, mas feel nila dahil mas makatotohanan. Yung hindi lang yung magsusulat sila ng papel, teacher lang ba kakabasa tapos na, no? Kundi maramdaman nila na parang reality TV itong ni-research niya dahil makatotohanan. Tapos later on, magko-connect na tayo sa ibang university, sa ibang probinsya. So pati yung mga kabataan natin sa probinsya natin, maramdaman nila, ma-feel nila na, wow, may kausap kami mga kapwa SK namin sa Mindanao, sa Luzon, tapos pinagtutulungan namin na mag-isip ng mga solusyon. So maramdaman rin nila, lalawak rin yung mundo nila kahit na dito lang sa pakipagtulungan sa Blue Economy Lab sa iba't ibang probinsya.